Narinig mo na ba ang tungkol sa babae na inaswang matapos mag-viral ang TikTok video niya? Sabi ng mga kapitbahay, simula raw nung gabi na yon, may anino nang sumusunod sa kanya sa bawat post, bawat live, bawat galaw. Ang tanong, bakit TikTok? At paano naging daan ng isang simpleng video app para muling magising ang mga nilalang ng dilim na matagal nang nanahimik? Ito ang alamat ng TikTok lovers, isang kwento ng kasikatan, kababalaghan, at kapangyarihang hindi natin nakikita. Ako si Ka Elias, at ito ang kwentong dapat mong mapakinggan ngayong gabi. Sa panahon ngayon, halos lahat ng kabataan ay may TikTok. Gamit ito para magpatawa, magpakilig o mag-viral. Pero, alam mo bang may mga lugar sa Pilipinas na pinaniniwalaang hindi dapat mag-TikTok sa 10 oras ng gabi? Sabi ng matatanda, may mga nilalang na naakit sa mga liwanag ng cellphone, lalo na sa mga lugar na malapit sa gubat, sapa, o punong matanda. Hindi mo na siguro pinapansin yon, pero ang istoryang maririnig mo ngayon, baka mapaisip ka ulit bago ka mag-post ng video habang nag-iisa. Si Lara, 11 years old, taga Roxas City. Isa sa mga tinatawag na TikTok lovers. Halos araw-araw, gumagawa siya ng mga dance challenges kasama ang mga kaibigan. Isa sa mga video niya, biglang nag-trending. Umabot ng 1 million views sa loob ng isang araw. Pero kakaiba raw ang video na yon. Hindi dahil sa sayaw, kundi dahil sa likod ni Lara may nakita raw isang anino. Sa unang tingin parang simpleng tao lang na dumaan. Pero nang i-zoom ng mga netizen, napansin nila mahaba ang buhok, maputla ang balat, at tila walang mukha. Nagkomento pa nga ang isa, sabi niya, bakit parang nakatingin yung anino diretsyo kay Lara kahit umiikot na yung kamera, sabi ni @Jelen TV sa comment section. Ang iba naman nagsabing edited lang. Pero may ilan kinilabutan sa nakita. Kinagabihan, nag-live si Lara. Masaya pa siya, nagme-make-up habang sumasagot sa mga comments. Pero habang nagla-live, may narinig silang kakaibang boses sa background. Parang humihinga. Parang may humahabol sa hangin. Uy guys, naririnig nyo ba yun? Tanong ni Lara habang nakangiti pa. Wala naman dito sa bahay sabi niya pa. Nagpapatuloy siya, pero mapapansin sa video, lumalabo ang ilaw. Parang may dumadaan sa likod. At doon nagsimula ang lahat. Kinabukasan, wala na si Lara sa social media. Deleted lahat ng accounts niya. Ang mga kaibigan niya, sinubukan siyang i-contact, pero laging out of coverage. Ayon sa kapitbahay nila, huling nakita raw si Lara bandang alas 12 ng gabi, sumasayaw mag-isa sa tapat ng bahay, habang nakatingin sa front camera ng cellphone niya, kahit patay na raw ang ilaw ng screen. Sabi ng isa sa mga nakakita, parang may kumapit sa likod niya, isang maitim na kamay. Pagkatapos noon, sumigaw daw si Lara ng malakas, tapos biglang tumigil ang hangin. Wala na. Para siyang naglaho. Ilang araw ang lumipas, kumalat na naman ang video niya. Pero iba na ang caption. Ang babaeng sinundan ng aswang dahil sa TikTok. Ang mga netizen hati. May naniniwala. May nagsasabing fake news. Pero isang bagay ang hindi maikakaila, marami na raw nakakaranas ng katulad. Mga TikToker na nakakaramdam ng bigat tuwing magla-live. May amoy na parang nabubulok na karne habang nagre-record. At minsan, may makikitang anino sa reflection ng cellphone nila. Sabi ng isang commenter, Lara, kung nasaan ka man, magparamdam ka, sabi ni @Mix Creator. Pero ang sumunod na nag-post ng comment, hindi na rin active hanggang ngayon. Ang tanong ngayon, ano bang meron sa TikTok? Bakit parang dumadami ang mga kwento ng kababalaghan na konektado rito? Sabi ng ilang albularyo, ang kamera raw ay parang salamin, at ang salamin ay daan para sa mga kaluluwang ligaw. Kapag sumasayaw ka sa harap ng cellphone, lalo na sa gabi, binubuksan mo raw ang sarili mo sa mga mata ng hindi mo nakikita. At kung may nakakagusto sa iyo sa kabilang mundo, mahirap na itong itigil. Sa mga ganitong panahon, kailangan natin maging maingat. Hindi lahat ng views ay biyaya. Minsan, may nanonood sa iyo na hindi tao. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento ng misteryo at alamat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na to. I-comment mo kung may kilala kang TikToker na biglang nawala o nakaranas ng kakaiba habang nagre-record. At kung gusto mong pag-usapan pa natin si Lara, i-type mo sa comment section ang salitang Lara para sa part 2. Pagkatapos mawala ni Lara, tahimik muna ang buong barangay. Pero pagkatapos ng 3 araw, may isa pang TikToker na nagsimulang mag-viral sa parehong lugar. Ang pangalan niya, Rika, isa sa mga kaibigan ni Lara. Nag-post siya ng video habang umiiyak. Hindi sayaw, hindi trend, kundi isang pakiusap.
Sabi niya, kung sino man yung nanonood sa amin, tigilan mo na kami. Hindi ito content, sabi ni Rika habang nanginginig ang boses. May mga nagsabing scripted lang, content para magka-trend. Pero may ilan na nagsabi, hindi raw acting yon. Totoong takot ang nakita nila sa mukha ni Rika. Kinabukasan, pumunta si Mang Rado, isang tricycle driver na matagal nang dumadaan sa kalsadang iyon. Ayon sa kanya, gabi-gabi raw may nakikita siyang babaeng sumasayaw sa gitna ng kalsada. Walang tunog, walang ilaw, pero umiikot-ikot na parang sinusundan ang musika ng hangin. Nung minsang tinapat niya ang flashlight, biglang nawala. Pero naiwan daw ang isang cellphone sa lupa, naka-on ang front camera, at may lumalabas na live icon sa screen. Tinignan daw ni Mang Rado pero nagulat siya. Sa screen, nakita niya ang sarili niyang mukha. Pero sa likod niya, may babaeng nakangiti ng sobrang lapit. Sabi ni Mang Rado, pagtingin ko sa likod, wala naman tao. Pero ramdam ko na parang may huminga sa batok ko, sabi ni Mang Rado habang nanginginig. Mula noon, hindi na siya nagda-drive pag alas 12 ng gabi. Kasi ayon sa mga matatanda roon, yon ang oras ng mga TikTok lovers, mga kaluluwang hindi matahimik, sapagkat ginamit ang sayaw bilang paraan ng panawagan. Sila raw yung mga taong nahumaling sa pansin at papuri sa social media, hanggang sa tuluyang makuha ng mga nilalang na nangunguha ng enerhiya mula sa atensyon ng tao. May isa pang nakasaksi, si Ate Norma, tindera sa tapat ng bahay ni Lara. Sabi niya, isang gabi raw, may kumakatok sa pinto nila ng 3 beses. Pagbukas niya, walang tao. Pero sa semento, may bakas ng paa. Basa, parang bagong labas sa ulan. Ang problema, walang ulan noong gabing yon. Pinatay niya raw agad ang ilaw, pero sa bintana, may nakita siyang liwanag ng cellphone. Naka-on ang TikTok, at sa screen, may video ni Lara, paulit-ulit lang, pero sa bawat ulit, unti-unti raw lumalapit ang mukha ni Lara sa kamera. Hanggang sa yung huling frame, nakatingin na diretsyo sa kanya si Lara, nakangiti, pero wala ng mata. Sabi ni Ate Norma, hindi ko na binuksan ulit ang app mula noon. Hindi mo alam kung anong klaseng multo ang sumasabay sa mga trend ngayon, sabi ni Ate Norma habang nangingilabot. Nung nagsimula nang lumaganap ang kwento ni Lara at ni Rika, may lumabas na article online. Ang title, Alamat ng TikTok Lover sa Capiz. Sa article, ikinuwento raw ng isang lokal na history teacher ang pinagmulan ng kwento. Noong unang panahon, may grupo ng mga kabataan na tinatawag na mga mananayaw sa dilim. Ginagawa nila ang sayaw bilang alay sa isang diwata ng kasikatan, si Dayang Malinaw. Sabi sa alamat, kapag sumayaw ka habang nakatingin sa sarili mong refleksyon, at nagustuhan ng diwata ang dalaw mo, bibigyan kanya ng kasikatan na hindi mo kailanman makakalimutan. Pero may kapalit. Sa bawat papuri, sa bawat comment, may kapiraso ng kaluluwa mong nawawala. At kapag nakumpleto na, ikaw mismo ang magiging bagong imahe ng Dayang, nakakulong sa loob ng refleksyon, naghihintay ng bagong sasayaw. Maraming nagsasabi, sila raw ang napiling katawan ng bagong Dayang Malinaw. Kaya daw bigla siyang sumikat, kaya mabilis ang views niya, at kaya rin bigla siyang nawala. Napansin niyo ba? Ang mga app ngayon parang modern na altar. Kung dati, nag-aalay tayo ng kandila at panalangin, ngayon, nag-aalay tayo ng oras, ng emosyon, ng mga mukha natin sa screen. Sabi ng iba, baka naman kaya nangyayari ito, dahil unti-unti nang nakakalimutan ng tao kung sino ang dapat purihin. Sa bawat view, sa bawat like, may kapalit na hindi natin alam. Ang tanong, hanggang saan mo kayang ibigay ang sarili mo para mapansin? Sabi nga ng isang lumang kasabihan sa Capiz. Ang sayaw ay dasal, at ang dasal ay pwedeng maging sumpa kung hindi mo alam kung sino ang nakikinig. May mga ulat din mula sa ibang lugar. Sa Iloilo, may isang estudyante raw na nagla-live sa sementeryo, challenge lang daw. Pero nang i-reply ang video, may isang babae sa likod niya, sumasabay sa sayaw, at nakangiti ng sobra habang tumutulo ang dugo sa labi. Sa Cebu naman, may TikTok creator na biglang nag-collapse habang nagre-record. Sabi ng mga nakakita, parang may humila sa buhok niya paatras. Maraming nagsasabing pareho silang followers ni Lara dati. At pareho silang sumasali sa challenge na tinawag na #MidnightDance. Ang challenge na ito, sinasabing unang lumabas sa account ni Lara bago siya nawala. Ang nakakatakot, hanggang ngayon, available pa rin daw yung sound sa TikTok. Pero bawat gumamit ng tunog na yon, nagrereklamo ng parehong karanasan. Biglang bumibigat ang hangin, humihinto ang aso sa tahol, at may aninong sumusunod sa reflection nila sa screen. Hindi mo na kailangang maniwala agad. Pero isipin mo, ilang beses ka nang nag-TikTok habang mag-isa sa kwarto, nakaharap sa salamin o sa bintana. Paano kung hindi lang sarili mo ang nakikita mo sa screen?
Paano kung may isang nilalang na matagal nang nakatingin pabalik, naghihintay ng pagkakataon para makasayaw ka rin sa kanya? Pagkalipas ng ilang araw matapos kumalat ang balita tungkol sa #Midnight Dance, nagpunta sa barangay ang ilang vlogger at paranormal group para mag-imbestiga. Isa sa kanila si Leonard, isang kilalang content creator na gumagawa ng exploring haunted places sa TikTok. Sabi niya sa kanyang vlog, gusto lang daw niyang patunayan na fake lang ang lahat, gawa-gawa lang ng mga tao para magka-views. Pero nung gabi na nag-record siya sa harap ng bahay ni Lara, may nangyari raw na hindi niya makakalimutan. Habang nagsiset up siya ng kamera, biglang bumagsak ang signal. Nag-blink ang ilaw ng cellphone. Tapos may narinig siyang tunog, parang marahang pag-click ng TikTok record button. Pero wala naman siyang pinindot. Pagtingin niya sa screen, may nakasulat. Recording started. At sa preview ng kamera, may nakatayo sa likod niya. Babaeng nakaputi, mahabang buhok, walang mukha. Nakangiti ng bahagya, parang inaanyayahan siyang sumayaw. Sabi ni Leonard, hindi na raw niya alam kung tumakbo siya o napatulala. Pero ang sigurado daw, nang makauwi siya, wala na ang video sa phone niya. Ang mas nakakakilabot, may bagong video raw sa TikTok account niya kinabukasan, automatic na na-upload. Title, Dance With Me. At sa video, siya mismo ang sumasayaw sa gitna ng dilim, kahit hindi niya maalala kung kailan niya yun ginawa. Pagkatapos ng 2 araw, hindi na siya nag-update. At sa mga komento sa huling video niya, paulit-ulit na lang ang mga tanong. Buhay ka pa ba? Leonard, sumasayaw ka pa rin ba? Dito nagsimulang mabuo ang teorya ng mga tao. Na ang mga TikTok lovers ay hindi lang mga ordinaryong user, kundi mga taong nasapian na ng mga nilalang ng kasikatan. Ang sabi ng ilan, ang TikTok mismo raw ay parang portal. Ang mga tunog at trends na ginagaya natin araw-araw, minsan daw ay mga orasyon na di natin alam ang pinagmulan. At kapag sinunod mo ng tama, sa tamang oras, nagbubukas ito ng pinto sa kabilang mundo. Sa barangay ni Lara, nagdesisyon ang kapitan na ipabless ang buong lugar. Tinawag nila si Father Mariano, isang pari na kilala sa paglalagay ng basbas sa mga bahay na may kababalaghan. Pero nung dumating siya sa bahay ni Lara, bigla siyang natigilan. Sabi niya, hindi lang ito bahay ng tao. May nanirahan na rito na hindi natin kayang palayasin, sabi ni Father Mariano habang pinapahid ang holy water sa pinto. Pagkatapos ng dasal, sabi niya pa, ang nilalang na ito, hindi aswang, hindi multo. Isa siyang anino ng pagnanasa. Nabubuhay siya sa pansin, sa papuri, sa mga mata ng nanonood. Sa bawat pag-scroll mo, mas lumalakas siya, sabi ni Father Mariano bago siya umalis. Simula noon, maraming residente ang tumigil muna sa paggamit ng TikTok. Pero may ilan na matitigas ang ulo. Isa na rito si Marco, isang aspiring influencer. Gusto niyang mapatunayan na hindi totoo ang mga kwento. Gabi-gabi, nagre-record siya ng mga sayaw, laging may caption na no ghost can stop online trend. Tuwang-tuwa pa siya kasi biglang tumaas ang followers niya, umabot ng 50,000 sa loob lang ng 3 araw. Pero nung ika-4 na gabi, habang nagre-record siya sa may bintana, may napansin ang mga nanonood sa live. Sa reflection ng salamin, may sumasabay sa kanya. Hindi masyadong malinaw pero bawat galaw niya may bahagyang delay na parang may ibang taong gumagaya. Hanggang sa huling frame, sabay silang huminto at mumiti. Kinabukasan, wala na rin si Marco. Naiwan lang sa kwarto niya ang cellphone, nakabuka sa TikTok app. Ang huling video, siya pa rin sumasayaw sa dilim pero sa likod niya may libingan na. Marami nang nagsabi baka pareho na sila ni Lara. At ang mas malala, sinasabing may pattern na. Lahat ng nawawala may parehong tunog sa video. Yung #Midnight Dance sound. Yung iba tinatawag na awit ng dayang. Nang i-analyze daw ng isang tech student ang tunog, lumabas na may weird frequency sa dulo. Parang boses ng babae na paulit-ulit lang nagsasabi ng sumayaw ka. At kapag tinugtog mo ng pabaliktad, lalabas ang salitang halina. Mula rito, nagsimulang sumulpot ang mga kwento ng mga nakaligtas. Isa doon si Rica, ang kaibigan ni Lara. Ayon sa kanya, bago raw mawala si Lara, may sinabi ito habang nag-ayos sila ng kamera. Sabi ni Lara, Rica, pag nakuha ko tong trend na to, sisikat na tayo. Pero wag kang sasayaw pag wala ako, sabi ni Lara. Hindi daw niya alam kung anong ibig sabihin noon. Pero nang marinig niya ang #Midnight Dance sound ulit sa isa pang video, bigla siyang kinilabutan. Sabi ni Rica, parang naririnig ko si Lara sa tunog. Yung tawa niya, yung hina niya, nandun pa rin, sabi ni Rica habang umiiyak.
Minsan, hindi natin namamalayan na ang mga bagay na ginagawa natin para sa kasiyahan, nagiging daan ng mga nilalang na gustong pumasok sa mundo natin. Sabi nga ng isang albularyo sa Capiz, ang kasikatan ay liwanag pero kapag nasobrahan, sinusunog ka nito hanggang sa wala ka ng pagkakakilanlan. Sa mga nakakita sa video ni Lara, may ilang nagsasabing napapanaginipan pa rin nila siya. Sumasayaw, nakangiti at tinatawag silang sumabay. At sa bawat pagising nila, may bagong notification sa TikTok account nila, isang mention galing sa username na matagal nang na-delete. At Lara Dance with them. Ayon sa alamat ng mga matatanda sa Capiz, bago pa man dumating ang mga Kastila, may isang diwata ng kasikatan na nanirahan sa gitna ng kagubatan sa Malinaw. Ang tawag sa kanya, Dayang Malinaw, ang diwata ng liwanag, sayaw at papuri. Sinasabing sa tuwing may pista o kasalan, siya ang nagbibigay ng biyaya sa mga mananayaw na may dalang tunay na galak sa puso. Pero isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, may isang dalagang sumayaw sa harap ng kanyang altar. Hindi para magpasalamat, kundi para hilingin ang kasikatan at pagpapansin. Sobrang hangarin niya na mapansin ng mga tao, kaya't naghandog siya ng sayaw na puno ng inggit at pagnanasa. At sa unang pagkakataon, umiti raw ng kakaiba si Dayang Malinaw. Sabi niya, kung gusto mong mapansin ng lahat, bibigyan kita ng liwanag na walang hanggan. Pero tandaan mo, ang liwanag ay hindi nagbibigay, kumukuha, sabi raw ng diwata. Pagkatapos ng ritual, naging tanyag ang dalaga sa buong nayon. Lahat ay humahanga sa kanyang sayaw, pero sa bawat gabi, unti-unti siyang nangayayat. Hanggang sa isang araw, naglaho siya sa gitna ng pista, naiwan lang ang kanyang anino na sumasayaw sa lupa. Sabi ng mga matatanda, simula noon, si Dayang Malinaw ay hindi na lamang nagbibigay ng biyaya. Naging uhaw siya sa mga taong gustong sumikat. At sa tuwing may taong sumasayaw ng may labis na pagnanasa sa papuri, doon siya muling lumilitaw. Kaya raw tinatawag na TikTok lovers ang mga biktima. Hindi dahil mahilig lang sila sa app, kundi dahil lover sila ng pansin, ng mga mata, ng mga komentong nagbibigay buhay sa ego ng tao. Sa bawat sayaw, nag-aalay sila ng enerhiya. At sa bawat heart at like, lumalakas ang koneksyon ng Dayang sa mundo natin. Sabi ni Ka Elias, hindi niya kailangan ng dugo, kailangan niya ng pansin. Ngayon, paano naman napunta sa TikTok ang awit ng Dayang? Ayon sa isang sound designer na nagngangalang JP, isa siya sa mga gumawa raw ng background music para sa mga viral dance challenges. Isang araw daw, may natanggap siyang lumang audio file mula sa anonymous email. Nakasaad lang sa subject line, use this. It's the sound of the goddess. Akala niya prank lang, pero nung pinakinggan niya ang file, kakaiba raw. Parang halo ng hangin, tawa, at mga paanas na boses ng babae. Nilagyan lang daw niya ng beat, tapos in-upload niya sa TikTok Sound Library bilang #MidnightDance Remix. At doon nagsimula ang lahat. Pagkalipas lang ng isang linggo, milyon na ang gumamit ng tunog. Ang mga sumasayaw, halos pareho ang galaw, parang may sinusundang pattern. Sabi ni JP, hindi naman niya sinadya, pero may naramdaman daw siyang malamig na hangin sa tuwing nire-replay niya ang sound. At minsan, habang nag-edit, may naririnig siyang tinig na nagsasabi ng marami pa ba? At nang tinignan niya ang waveform ng audio, may parteng hindi niya nilagay, isang mahinang boses na nagsasabing, sumayaw ka. Dito lumabas ang paniniwala na ang #MidnightDance sound ay isang digital ritual. Na sa bawat pag-play nito, parang inuulit mo ang sinaunang panawagan sa diwata. Hindi mo lang alam, tinatawag mo na pala siya. At kapag nagustuhan niya ang sayaw mo, nagiging kanya ka. May mga reports pangaraw mula sa ibang lugar. Sa Samar, may TikToker na biglang sumayaw habang natutulog, parang sinasaniban. Sa Davao, may babaeng nag-record ng challenge, pero ang mga comments sa video niya, puro, ang galing mo Lara, kahit hindi niya kilala si Lara. At sa Cagayan, may isang lalaki raw na narinig sumasayaw sa labas ng bahay ng ex niya ng alas 12 ng gabi, gamit ang parehong tunog. Nagsimula ito bilang simpleng sayaw. Pero naging simbolo na ng pagkahumaling ng tao sa pansin, sa validation, sa mga numero sa screen. At ang nakakatakot, parang pinagsasabay ng mga nilalang na tulad ni Dayang Malinaw ang kahinaan natin at ang teknolohiya. Tayo mismo ang nagbubukas ng pinto. Tayo mismo ang nagre-record ng mga ritual, ng mga ngiti, ng mga galaw na minsan ay hindi na atin. At habang tumatagal, hindi na natin alam kung sino pa talaga ang nasa video, tayo ba, o ang nilalang na gustong lumabas mula sa refleksyon. Ayon sa mga eksperto sa folklore, posibleng nakatali ang Dayang sa mga bagay na nagre-reflect ng imahe. Kaya raw, mula sa lamin noon, ngayon ay kamera na ang kanyang daan.
Ang bawat lens ay parang mata na tumatagos sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga espiritu. At sa tuwing ina-upload mo ang sarili mong imahe, binibigyan mo siya ng bagong mukha. Sabi ng isang albularyo sa antike, ang dayang ngayon ay hindi nagubat ang tahanan. Sa bawat cellphone na may frontcam, nandun siya. Pagkatapos ng ilang buwan, muling nagparamdam si Rika sa social media. Hindi TikTok, kundi sa isang simpleng video post sa Facebook. Nakasulat sa caption, para kay Lara. Sa video, nakaupo lang siya sa kwarto, umiiyak. Sabi niya, hindi ko na alam kung ako pa to, sa tuwing nagbubukas ako ng kamera, parang may humahawak sa kamay ko para pindutin ang record. At minsan, habang tulog ako, may naririnig akong musika na parang galing sa malayo. Yung tunog na iyon, parang boses ni Lara, sabi ni Rika habang humahagulgol. Pagkatapos ng post na iyon, nawala ulit si Rika. At nang hanapin ng mga pulis ang bahay niya, bukas ang laptop, naka-open ang TikTok studio. Naglulop ang isang video, si Rika, sumasayaw ng #midnight dance, nakapikit, at sa dulo ng video, bubuka ang bibig niya at maririnig ang boses na hindi kanya. Sumunod ka sa liwanag. Minsan, sinasabi natin na tayo ang may kontrol sa social media. Pero paano kung tayo na ang kinokontrol? Paano kung ang mga tunog, mga challenge, mga trend ay hindi lang gawa ng tao, kundi ng mga nilalang na gustong maramdaman ulit ang lakas ng papuri? Baka kaya tayo laging pagod, laging walang gana, kasi may bahagi ng atin na unti-unting kinakain ng kasikatan. At kapag nawala na yon, tuluyan na tayong magiging anino, sumasayaw sa likod ng mga screen. Kung ikaw ay isang creator, isang TikToker, o simpleng mahilig mag-scroll tuwing gabi, isipin mo muna bago mo gamitin ang tunog na hindi mo alam kung saan galing. Baka hindi lang views ang makuha mo, baka may sumama pang iba. Matapos mawala si Rika, hindi na muling tumahimik ang buong Roca City. Kahit sinarado ng barangay ang bahay ni Lara, gabi-gabi, may mga ulat pa rin ng mga dumaraan na nakakakita ng liwanag mula sa loob. Minsan daw, maririnig mo ang mahinang tawa ng babae, kasabay ng tunog ng beat ng TikTok. Pero walang signal sa lugar na yon. Walang kuryente. At matagal nang patay ang linya ng internet. Isang gabi, isang batang lalaki ang nakakita ng kakaiba. Naglalakad daw siya papunta sa tindahan nang mapansin niyang may cellphone na nakasindi sa gitna ng daan. Lumapit siya, kinuha ito, pero bago pa niya maabot, bigla itong nag-play ng video. Sa screen, nakita niya si Lara at si Rika, magkasabay na sumasayaw sa gitna ng madilim na kalsada. Pero sa likod nila, may isang babaeng mas matangkad, nakaputi, at parang nakalutang. Habang tumatagal, lumalapit ang babae sa kamera, hanggang sa lumabo na ang video at tumigil sa isang frame. Isang mata lang ang makikita, diretsyo nakatingin sa nanonood. Sabi ng bata, pag-uwi niya, parang may malamig na kamay na humawak sa kanya habang natutulog. Kinabukasan, nilagnat siya ng 2 araw. At nung gumising siya, wala na ang cellphone. Pagkalipas ng ilang linggo, may dumating na grupo ng mga folklorist mula sa Maynila para mag-imbestiga. Isa sa kanila si Professor Salazar, isang eksperto sa pre-colonial rituals. Dinala nila ang lumang dokumento na nahanap sa isang simbahan sa Aklan, isang aklat na naglalarawan ng mga ritual ng dayang. Ayon sa libro, ang sayaw ng dayang ay ginagawa tuwing bilog ang buwan, at kailangan mong sumayaw habang nakatingin sa sarili mong refleksyon. Sabi sa lumang wika, ang bawat galaw ay dasal, at ang bawat dasal ay hagod ng kaluluwa. Ang ritual ay ginagawang alay, hindi lang sa diwata ng liwanag, kundi sa mga nilalang na tinatawag na tagatanaw, mga espiritong nakakulong sa pagitan ng salamin at anino. Ang mga tagatanaw raw ang dahilan kung bakit may mga pagkakataong nararamdaman mong parang may nanonood sa iyo, kahit mag-isa ka. Sila ang mga kaluluwang hindi matahimik, nananatili sa pagitan ng imahe at refleksyon. At kapag madalas kang mag-video, lalo na sa gabi, binibigyan mo sila ng pagkakataong sumabay. Kaya raw hindi dapat sumasayaw ng mag-isa kapag bilog ang buwan. Kasi sa mata ng kamera, hindi lang ikaw ang nakikita. Sa interview kay Professor Salazar, sinabi niya, ang problema sa panahon ngayon, hindi na natin nakikita ang koneksyon ng ating mga gawain sa mga sinaunang paniniwala. Akala natin, sayaw lang, trend lang, pero kung saan-saan tayo nakikialam. Ang TikTok ay bagong altar, at bawat upload ay parang alay, sabi ni Professor Salazar habang nakatingin sa kamera. Nung tinanong siya kung totoo ba ang sumpa ng dayang, sagot niya, ang sumpa ay hindi lang gawa ng diwata. Minsan, tao mismo ang gumagawa. Kasi mas pinili nating magpanggap kaysa maging totoo. Kinagabihan ng interview, nagpost ang isa sa mga kasamahan ni Professor Salazar ng behind-the-scenes video.
Wala pa sa script, pero habang nagsiset up sila, may biglang narinig na tunog. Yung parehong beat ng Midnight Dance. Walang cellphone na nakabukas, pero lumalabas ito sa mga speaker kahit walang nakakonekta. Sa video, makikita mo ang mukha ni Professor Salazar na tigilan. Sabi niya, huwag kayong gagalaw. At sa background, may makikitang babae, nakatayo lang, nakaputi, sa may gilid ng bintana. Sa sandaling lumapit ang kamera, biglang pumutok ang ilaw, tapos itim na lang. Kinabukasan, binura ng uploader ang video. At sa comment section, may nagtanong, bakit may nakapost na version na mas mahaba sa TikTok? Ang mas nakakatakot, yung extended version ay may caption na Dance with the Dayang. At sa account name, @RikaMoves. Bumalik daw si Rika. O baka ibang anyo na. Maraming nagsasabing may mga bagong video ngayon sa TikTok na may parehong pattern. Parehong camera angle, parehong background, parehong liwanag ng buwan. Pero ang mga taong nasa video, wala naman sa totoong buhay. Hindi sila kilala, hindi sila makita sa records, pero may libo-libong followers. Sabi ng mga nakapansin, may kakaiba raw sa mga mata nila, walang kinang, parang salamin. At sa dulo ng bawat video, maririnig mong mahinang boses. Sumunod ka sa liwanag, sayaw tayo. Alam mo, mga kababayan, minsan iniisip ko rin. Baka kaya patok ang mga ganitong kwento, kasi sa totoo lang, lahat tayo may parte ng sarili na gusto talagang mapansin. Gusto nating marinig, mapuri, makita. At doon pumapasok ang kapangyarihan ng mga nilalang tulad ni Dayang Malinaw. Hindi sila masama hanggat hindi ka rin nagiging sakim. Kasi sa tuwing pinipilit mong patunayan na mas maganda ka, mas sikat ka, mas gusto ka ng mga tao. Unti-unti kang nagiging salamin na lang ng sarili mong pagnanasa. At tulad ng salamin, babalik at babalik sa iyo ang liwanag na iyon hanggang masunog ka nito. Ang tanong, hanggang saan mo kayang sumayaw? Hanggang saan mo kayang magpakita sa mundo? At kapag dumating ang araw na hindi na ikaw ang may hawak ng kamera, sino pa ba ang totoong nasa harap ng screen? Matapos ang sunod-sunod na pagkawala, may isa pang babae na lumitaw. Isang TikToker na taga Iloilo, name niya si Eliza, 21 years old. Isa siyang psychology student na mahilig mag-review habang naka-live. Pero sa mga nakaraang linggo, mapapansin sa mga video niya, palagi siyang nagtatakip ng salamin. Laging madilim ang kwarto. At palaging naka-off ang front camera habang nagsasalita. Hanggang isang gabi, nag-post siya ng video na may caption. Alam ko na ang totoo. Sa video, makikita si Eliza sa harap ng kamera, nanginginig, halos hindi makatingin sa screen. Sabi niya, hindi sila multo. Hindi sila aswang. Sila ang mga nilalang na nakulong sa bawat pixel ng ating mga screen. At kapag pinanood mo sila, nagbibigay ka ng parte ng sarili mo. Kasi sa bawat pag-scroll, sa bawat like, may kapalit, sabi ni Eliza, sabay pinatay ang ilaw. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ulit ang kamera. Pero hindi na siya ang nakaupo. Isang babae na nakaputi, mahabang buhok, nakangiti sa kamera. At sa likod niya, sa dingding, nakasulat gamit ang lipstick. Ang liwanag ay gutom. Pagkatapos noon, tuluyang nabura ang account ni Eliza. At ang mga nakapanood ng video, nagrereklamo ng parehong karanasan. Biglang bumigat ang hangin, namatay ang ilaw, at may tunog ng tawa sa background. Dito nagsimulang maniwala ang lahat, hindi lang ito urban legend. Hindi lang ito guni-guni. Ang Dayang Malinaw ay buhay sa paniniwala ng mga taong patuloy na nagbibigay sa kanya ng atensyon. Sa bawat pag-reply, sa bawat pagkomento, sa bawat pagtakot. Mas lalo natin siyang pinapalakas. Ang kasikatan ay parang apoy. Maganda kapag ginamit sa liwanag. Pero kapag pinatagal mo, sinusunog ka rin ito. Ayon sa isang albularyo sa Rojas, may paraan daw para maputol ang sumpa. Kailangan mong harapin ang sarili mo sa salamin at sabihin, hindi ko kailangan ang liwanag ng iba. Ako ang sarili kong liwanag. 3 beses mo itong ulitin habang patay ang ilaw. At pagkatapos, kailangan mong tanggalin lahat ng video mo na ginawa para sa papuri, hindi para sa puso. Hindi mo kailangang maging sikat para mapansin. Minsan, sapat na ang makita kang totoo. Kasi kung isipin mo, lahat tayo ay may maliit na bahagi ng dayang sa loob. Ang parte ng ating pagkatao na gustong mapuri, gusto ng applause, gusto ng spotlight. Pero kung hindi natin babantayan, tayo rin ang magiging anino. Yung mga mata na nakatingin sa sarili, pero hindi na kilala kung sino yung nasa harap ng screen. Ang teknolohiya ay regalo. Pero kapag ginamit natin ito para punan ang kakulangan sa puso, doon pumapasok ang mga nilalang ng dilim.
Sila ang mga nilalang ng kalungkutan, ng inggit, ng labis na paghahangad. At kung hindi mo sila kayang labanan, sila ang magkokontrol sa'yo. Sabi ng matatanda sa Capiz, noong huling bilog na buwan, may nakita silang babaeng sumasayaw sa tabi ng dagat. Walang cellphone, walang musika. Pero bawat galaw niya, sumusunod ang alon. Paglapit ng mga tao, biglang naglaho. At sa buhangin, may nakasulat na 3 salita. Ako si Lara. Walang nakakaalam kung multo ba siya, o nilalang ng liwanag na natuto ng magpatawad. Pero mula noon, tahimik na ang lugar. Wala nang nagla-live sa gabi. Wala nang #midnight dance na lumalabas sa feed. At ang bahay ni Lara, tuluyan ng giniba. Ngunit gabi-gabi, sa tapat ng lugar na yon, umiilaw pa rin ang isang cellphone na walang SIM. Nakaloob lang sa isang screen na puro itim. Mga kaibigan, baka ang alamat ng TikTok lovers ay hindi lang tungkol sa mga aswang o diwata. Baka ito ay paalala sa ating lahat na ang pagnanais nating makita at marinig ay hindi dapat kapalit ng ating kaluluwa. Huwag mong hayaan na kainin ka ng liwanag ng iba. Gumawa ka ng liwanag na sayo mismo nang gagaling. Kasi sa huli, hindi mahalaga kung gaano karami ang views mo. Ang mahalaga ay kung gaano ka katotoo sa sarili mo. Ang kasikatan ay lilipas, pero ang kabutihan at katapatan ng puso hindi nawawala. At yan ang tunay na liwanag na hindi kailanman masusunog. Kaya bago ka muling mag-record ng video, bago ka sumayaw sa harap ng kamera, bago mo pindutin ang upload, itanong mo muna sa sarili mo, sino ang gusto mong makakita sa'yo? At sigurado ka bang tao lang ba ang nanonood? Ako si Ka Elias, at ito ang alamat ng TikTok lovers. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like, i-subscribe, at i-save ang video para sa susunod nating usapan tungkol sa mga alamat, misteryo, at paniniwala ng ating bayan. I-share mo ito sa mga kakilala mong TikToker. At kung may kwento kang katulad nito, i-comment mo sa baba. Baka yan na ang susunod nating tatalakayin. Hanggang sa muli. Mag-ingat ka sa mga liwanag na hindi mo maintindihan. Dahil minsan, ang liwanag na yan, ang mismong dahilan ng iyong pagdilim. Ako si Ka Elias. Hanggang sa susunod na kwento.